Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi mo ng maligayang Pasko. Oh, maligayang Pasko sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimabaya online at sa lahat ng nasa abroad. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nasa balcony dyan, sa labas, naririnig ba ako? Maligayang Pasko sa inyo. Sa mga nasa orkestra, naririnig ba ako? Maligayang Pasko po sa inyo. Maligaya po ba o Pasko lang? Maligaya. No? Maligaya. Oh, hindi pwedeng Pasko lang. Kailangan maligaya. Oh. Kahit hindi kasya ang 500 Noche Buena, maligaya pa rin tayo. Ano po? Maligaya pa rin tayo. Nais kong simulan ng ating pagninilay sa isang kwento. Pero dahil Pasko, may pahulaan tayo. Ang makakahula, merong premyo sa akin. Okay po ba yun? Nitong mga nakalipas na simbang gabi at misa de Gallo, may kwento ako. Pero ngayon, pagsasamahin ko, may pahulaan. Gusto ko hulaan nyo kung sino ang aking kinukwento. Handa na ba kayo? Ulit, handa na ba kayo? Yan, okay. Ang aking kwento ay tungkol sa isang lalaki na isinilang noong 1890. Ilan lang yan? Meron po ba dito? 1890? Wala pa. No, wala pa si nanay. No? 1890. At 6 na taong gulang pa lang siya nang maulila siya sa ama. Kaya naman, siya ang naiwan para mag-alaga at magluto para sa kanyang mga kapatid, habang ang kanyang ina ang naghahanap buhay.
noong nung siya ay nasa 7 baitang na, iniwan niya ang pag-aaral para magtrabaho sa isang bukid. Mahirap man ang buhay, pero siya'y lumaban. Sa edad na 16, pumasok siya sa army. Na makapagtapos, siya'y nagtrabaho sa isang ahensya na nagpapatakbo ng tren sa Amerika. Ilan lang yan, no? May clue na ako. Ha? Pero, hindi nagtagal, siya'y nasisante dahil sa pakikipag-away sa katrabaho. Habang siya'y nagtatrabaho noon sa ahensya ng tren, siya'y nag-aaral ng pag-aabogado. Ngunit, hindi niya natapos sapagkat nasangkot siya sa away. At dahil dito, nauwi siya sa pagbibenta ng insurance. No? Nung mga panahon na yun, uso ang insurance. Ha? At hindi pa din nagtagal sa trabahong pagbibenta ng insurance kasi natanggal siya dahil sa hindi pagsunod sa boss. Pero hindi siya sumuko. Noong 1920, siya ay nakapagtayo ng isang maliit na kumpanya ng barko. Pero hindi din nagtagal iyon. Kasi nagpalit ng negosyo. Natanggal siya. O nalugi ang negosyo at nagpalit siya. Tindahan naman ng mga ilaw ang kanyang pinasok. Pero hindi pa din nagtagal. Kasi natalo ang kanyang tindahan ng kalapit na tindahan na mas maganda ang mga ilaw na tinda. Kawawa naman yung lalaking ito. Tila wala sa kanya ang tadhana. Dahil hindi magtagumpay sa kanyang pinapasok na trabaho at negosyo, binalikan niya ang ginawa niya noong siya'y bata pa. Anong ginawa niya nung bata pa siya? Hello? Nagluto. Nagluto siya. At ang kanyang putahing piniritong manok ang naging popular sa kanyang niluto. Sinubukan niyang ibenta itong recipe niya na piniritong manok. No? At halos lahat ng kanyang lapitan, siya'y tinatanggihan. Alam niyo ba? Mahigit 1,000 beses siyang na-reject o hindi tinanggap. To be exact, 1,006 times siyang na-reject. At hindi tinanggap ang binibenta niyang recipe. No? Sa halip kasi na magtinda ng manok, ang binibenta niya yung recipe. Kung merong isang katangian, ang lalaking ito na kahahangaan, iyon ay ang hindi niya pagsuko. Kaya matapos ang 1,009 rejection, ang kanyang recipe ay nabili. Sa 1,010 times niyang pag-aalok. Kilala niyo na ba? May hula na ba kayo? Itong lalaki na ito ay pumanaw sa edad na 90 years old dahil sa sakit ng pneumonia. Pero nagkaroon siya ng 6,000 tindahan ng piniritong manok sa buong Amerika. At ngayon, humigit kumulang na 37,000 branches ng chicken restaurant sa buong mundo. Sino itong lalaki na ito? Hello. Taas kamay. Oh. Sino? Tayo. Sino? Si Colonel Harland David Sanders. Siya ang may-ari ng
Kentucky Fried Chicken. O, lika rito, lapit ka rito. No? Hindi to sponsor ha, pero KFC, Bekenemen. Minsan sa ating buhay, may pangyayari na hindi natin maunawaan. Pero, kinalaunan, tayo ay maliliwanagan. Mga kapatid, ito ang aral na pwede nating matutunan sa kwento ni San Jose. Hindi naunawaan ni San Jose kung bakit nabuntis ang kanyang mapapangasawa, ang kanyang pakakasalan. Dahilan para ito ay kanyang hiwalayan at hindi ituloy ang kanilang kasal. Bagamat nasasaktan at nahihirapan si San Jose, patuloy siyang lumaban, patuloy siyang naging bukas sa posibleng mangyari. Siguro, kung iba lang yon, talagang hindi na niya pinakasalan si Maria. Siguro, kung iba lang yon, inaway niya si Maria. Siguro, kung iba lang yon, sumuko na siya. Ikaw, kung ikaw yon, anong ginawa mo? Hello? O ikaw, tinatanong kita, anong ginawa mo? Wag na lang, no? Turo na lang natin kay San Jose. Ha? Wala? No? Well, itong nangyari, kapag hindi natin alam kung bakit nangyayari ang nangyayari, di ba? Hindi natin alam kung ano ang dapat gawin. Pero si San Jose, naging bukas sa pwedeng mangyari. Itong nangyari kay San Jose, naging bukas siya. Hindi siya naging sarado sa mga posibilidad. Kaya nga si San Jose, binuksan ang kanyang mata at nang siya'y magising, tinuloy niya ang posibilidad na pakasalan si Maria. Siguro, ilan sa atin nakaranas ng katulad ng kay San Jose at kay Colonel Sanders. Hindi maunawaan kung bakit nangyari o nangyayari ang mga bagay-bagay. Meron ka bang hindi naintindihan kung bakit nangyayari sa'yo ang nangyayari ngayon? Hindi maunawaan kung bakit nagkasakit. Nagpapaka-healthy naman. Mabuti pa yung ibang naninigarilyo at may bisyo. Hindi mamatay-matay. No? Ba't ganun? No? Naisip ko rin yun eh. Alam nyo, nung na-opera ako sa aking vocal cord, no? Ang findings pala, kasi, hindi ko tinatakpan yung aking ilong. Kapag merong naninigarilyo, kapag merong usok ng sasakyan, yung pala yun, no? Kasi former ako ng polyp. At yung polyp na yun, nabubuo kapag nakakaamoy ako ng sigarilyo, ng usok. Sabi ko, bakit yung mga nagyoyosi? No? Parang tambucho ang bibig pero wala namang polyp. No? Hindi naman binubukol yung kanyang lalamunan o yung kanyang vocal cord. No? Napapaisip akong ganon. No? Yung pilit naman ako nagpapaka-healthy pero nagkasakit ako. Hindi ko maunawaan. Bakit kailangan mamatay ang mahal sa buhay kahit ang bait-bait? Ba't di na lang yung mga magnanakaw? Napaisip ba kayo doon? Kung sino pa yung nagtatrabaho ng tapat, kung sino pa yung lumalaban ng patas, sila pa yung hindi umaangat sa buhay. Napaisip ba kayo doon? Samantalang yung mga kurakot, sila pa ang may komportableng buhay. Hindi natin alam ang dahilan. At hindi man natin maunawaan, pero tandaan, kung magpapatuloy at hindi susuko sa laban, dadating ang araw, ang lahat ay maliliwanagan. Tandaan mo yan. Mga kapatid, itong dahilan kung bakit si San Jose tinuloy ang laban. Kasi hindi man niya nauunawaan, pero siya'y
may pananampalataya sa Diyos. Pwede naman sana, no? Wala na lang hirap. Pwede naman sana wala na lang sakit. Pwede naman sana hindi na lang nalugi. Hindi na lang natanggal sa trabaho. Hindi na lang namatay. O hindi na lang naghiwalay. Pwede naman sana. Pero hindi pwede eh. Hindi pwede. Bakit? Kasi yun ang natatangi sa iyong kwento. Katulad na lang ni San Jose, hindi pwedeng walang hirap. Hindi pwedeng hindi mabuntis si Maria nang hindi niya ginagalaw. Hindi pwedeng ganun na ang naging kwento. Hindi pwede. Bakit? Kasi sabi nga ng Ebanghelyo, nangyari lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa mga propeta. Ayun. Yung mga bagay na hindi natin nauunawaan, nakatakdang mangyari. Yung mga bagay na hindi natin naliliwanagan o hindi tayo maliwanagan, kasama sa kwento. Parte ng ating kwento. At yan ang natatangi sa ating kwento. Kung hindi ka naghirap, kung hindi ka namatayan, kung hindi kayo naghiwalay, kung hindi ka nalugi, kung hindi ka nawalan ng trabaho, malamang hindi yan ang iyong kwento ngayon. Hindi ka kung sino ngayon. Nisip ko nga nun kung hindi kami naghiwalay ng ex-girlfriend ko, malamang hindi ako pari ngayon. Tama? Huh? Pero noon iiyak-iyak ako, ba't ba ganun? Ba't ba ganun? No? Pero parte yun ng kwento Kasama yun sa kwento. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, malabo man ang lahat, hindi mo man maunawaan ang paanyaya, hindi pa tapos ang kwento. Dahil ito ang ibig sabihin ng Pasko. Ang pagsilang ni Kristo, ang pagsilang ng ilaw, ang pagsilang ng liwanag na magbibigay kaliwanagan kapag tayo'y nadidiliman. Ang magsisilbing ilaw kapag tayo ay nalalabuan. At sa huli, hindi tayo hahayaan ng Diyos na nasa kadiliman. Ito yung maganda. Ito yung pangako ng Pasko. Hindi mo man nauunawaan ang nangyayari sa iyo ngayon. Dadating ang araw, ipapaunawa sa iyo ng Diyos kung ano ang ibig sabihin ng pinagdadaanan mo ngayon. Huwag ka mainip. Father, ang tagal naman. Aba, nagsisimula pa lang. Huwag kang mainip. Malay mo, nasa kalagitnaan na. Huwag kang sumuko. Malay mo, bukas na ang sagot. Tuloy lang ang laban. Kasi ang pangako ng Diyos, ikaw ay maliliwanagan. Dahil merong Jesus na isinilang na magiging liwanag ng sanlibutan. Kung hindi mo maunawaan ang nangyayari sa iyo ngayon, tandaan, may Jesus, may Diyos na isinilang para ipaliwanag sa iyo ang hindi mo maunawaan. Amen? Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng mga tao na sumuporta sa ating parokya, lalong-lalo na sa ating gift-giving. Hindi man natin siya kaparokya dito, sa ating simbahan, dito sa ating lugar, pero siya'y nagbigay ng kanyang sarili para mapaligaya ang 500 pamilya sa ating parokya, no? Gabi-gabi, simula noong unang araw ng simbang gabi, tayo ay nagbibigay ng pang Noche Buena, no? Hindi talaga kasya ang 500, no? Higit 500 ang ating ibinigay, pero ganun pa man, lubos po ako nagpapasalamat sa pamilya Muriel dahil sa kanyang kagandahang loob na makapagpasaya kahit man lang
500 pamilya ngayong Pasko. Maraming salamat sa lahat ng ating mass sponsors ng buong Simbang Gabi. Maraming salamat at sa lahat ng nag-alay ng mga Christmas balls, ng mga parol para palamutian ang ating simbahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng ating lingkod, hindi ko na iisa-isahin, alam ko bukal sa inyong loob ang pagbibigay ng inyong sarili para paglingkuran ng ating simbahan. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Magsitayo na po tayong lahat at ating babasbasan ang imahen ng sanggol na si Jesus na ating ipapahalik pagkatapos ng banal na misa.